Isa to sa mga pinakamahal na sneakers sa collection ko. This is a Louis Vuitton runaway sneaker. Sells for over 40,000 pesos dito sa Pilipinas. Alam niyo yung nakakalungkot sa kanya? Binuksan ko yung cabinet ko and mga friends, pards, inaamag siya. Mold. Hindi pa kayo nasa-subscribe, subscribe na kayo kasi namimigay tayo ng free Yeezy Zebra courtesy of our sponsor Shoe Freak PH dahil nakapag 30,000 subscribers na tayo. Namimigay din tayo ng Epic React Flyknit from Nike. Mechanics to both giveaways, link down below. Click, subscribe, follow me on IG now na. Akala nyo malungkot yan? Nakita nyo yan? Akala nyo malungkot na yan? Wait lang may papakita ako sa inyong mas malala. Yung isa sa mga paborito kong Converse. Converse 1-star Golf Le Fleur. Naalala ninyo yun? Yes, malala siya. Grabe. Ang sagwa. Tingnan nyo, pati sides. As in, ang lala talaga. Wild. So, ang vlog natin ngayon, kukwento ko sa inyo, paano ba nangyayari itong mga to at paano ba siyang alisin based on my experience. Kanya-kanya po tayo experience. I'm sure may mga ibang tao dyan mas magandang mga solusyon. Kukwento ko lang sa inyo ano yung ginagawa ko. Let's get to it. Before we get into paano nyo alisin, pag-usapan natin paano ba nagkakaroon. So, basically, nabubuhay ang mga amag tsaka mga mold kapag malamig, mainit at madilim kung saan muli nalagay sapatos mo. Nagkaroon ako ng problema ganito kasi naka-on yung aircon minsan dito sa kwarto na to. Walang ilaw dito sa mga box na to. Tapos pag in-off ko yung aircon, umiinit. Obviously kasi may ilaw and mainit dito sa Pilipinas. Dahil doon, nagkakaroon ng mold. Ngayon lang nangyari sa akin to ng ganito kalala kasi usually naka-off naman yung aircon dito sa kwarto na to kung saan ako nag-shoot. So ngayon lang ulit ako nag-on ng aircon dahil nag-shoot ako dito sa, alam mo yun, sa room for the videos. Nainitan ako. Ngayon, lesson yon, hindi na muna ako mag-aircon pag dito sa room na to. So anyway, so paano nga ba tinatanggal ang molds? Unang-una sa lahat, kailangan natin siya alisin sa shoes. So ako, ang ginagawa ko, kuha ko ng either parang towel or cloth na meron mixture ng tubig tsaka alcohol. Ngayon, pwede mo rin gawin kung meron kang konting budget, pwede mo gamitin yung, nasa na ba yun? Meron akong paborito Ito yung paborito ko, Crep Wipes from Crep Protect. Pwede mo gamitin yung Crep Wipes, punas-punasan mo lang yung sapatos, tanggalin mo yung mold, like so. By the way, in real scenarios, I shouldn't actually be doing this. Kailangan meron kayong mask kasi baka yung mga spores sumakit sa ilong ninyo at mas maganda gawin to outdoor. Yan. Siyempre, kinalat ko yung mold sa lamesa. Fail. But anyway, gets nyo. Punasan ninyo, tanggalin ninyo. Pwede pa kayo gumamit ng toothbrush kung gusto ninyo para mas matanggal siya. Again, better to do it outside so that hindi kumakalat lang yung mold sa room ninyo. Sobrang palpak lang yung ginawa ko siya dito. But anyway, gets nyo na yun. Pagkatapos yung tanggalin yun, anong kailangan nyo gawin? Sabihin natin, nalinis nyo na yung sapatos. What is the next step? Ang ginagawa ko, turo to sa akin ng mga kaibigan natin sa Crep Protect. Kukuha ko ng Tupperware, ilalagay ko siya. So, nandiyan siya sa loob, di ba? Lalagay ko siya sa loob. Tapos kukuha ko ng either, kailangan mo ng dehumidifier or, basta yung nagsusok ng moisture para mapatay talaga kung ano man yung meron pa na mold na natitira dyan. There are several ways to do it. Pwede ka kumuha ng silicone gel, pwede ka kumuha, may mga nagsasabi gumagana yung green tea bag. Ako, paborito ko, itong mga Crep pills. So again, hindi to sponsored ng Crep baka iniisip niyo sponsored siya. Hindi po, binibili ko lahat to. Naaaliw lang talaga ako sa mga produkto nila, kaya ako siya ginagamit. Bakit may silbi tong Crep pills na to? Kasi tatlo ginagawa niya. Number 1, fragrance, bumabangay yung sapatos. Number 2, meron siyang antimicrobial agent by killing odor and bacteria. And number 3, it absorbs moisture. Kasi parang meron siyang mothball at kung ano-ano sa loob So pag buksan mo siya, kailangan buksan mo na sagad So may 3 levels yan. Actually makikita mo yung puti. Pag buksan mo siya, lagay mo lang sa loob. Either gusto mo sa loob ng sapatos or ipatong mo lang ng ganon. Siyempre, mas agad ako lagay mo sa sapatos. Tapos, isi-seal mo lang siya. Ako ay seal it overnight para siguradong mas matanggal lahat ng moisture from the shoe para maayos na yung sapatos. So more or less, ganun mag-alis ng mold or ng amag sa mga sapatos tsaka mga sneakers natin. Minsan kasi hindi na iiwasan yan. Pero importante, regularly, check nyo yung mga sapatos nyo kung meron. Kasi kung hayaan nyo lang yan, it will destroy your shoe. It will consume your shoe. Masisira yung sapatos po natin. So lalo na kung lumalaki na yung collection nyo, kailangan nyo check isa-isa yan regularly. Linisin ninyo. May mga iba pa nga mas high-tech na way. May napanood ako sa video ni Big Boy, meron siya parang laser, whatever stick na infrared talagang pampatay ng mold. So maraming mga ways to be able to do it. Ako, yan yung style ko. Gagamit lang ako ng tela na may tubig tsaka alcohol. Sa labas, may mask kasi may allergic rhinitis ako. Pupunas-punasan ko siya, tatanggalin ko yung mold. Pagkatapos nun, lalagay ko sa loob ng Tupperware, tapos lalagyan ko ng Crep pill. Ngayon,
Paano natin babawasan yung mold pag meron tayong ditong storage kinyari sa likod, tapos gusto nyong ma-minimize yung chances na magkakamold siya? Kailangan nyo lagyan ng bagay that sucks up the moisture from your shoes. Bakit nagkaka-moisture? Aircon or pawis sa paa ninyo, or sabihin natin naulanan, ang daming ways for liquid to be able to get into our sneakers. So ang ginagawa ko dati, konti lang kasi yung mga crepe pill ko kasi hindi ako naniniwala dun eh. Inuna ko pa yung mga box, friends, bago yung actual na crepe pill. So dahil natuto na ako, ayan, bumili ako, Sandamakmak. Ang laki ng kinita nyo sa akin, Crepe Protect. So, wow. Dapat pala nagpa-sponsor ako yun, ba't yan? Woo! Mga na-realize mo after mong gawin tsaka after mong bilhin. So yan, bumili ako ng madami. Lalagyan ko kada box na talaga tig-isa kasi dati hindi lahat yan meron. Para lang talaga ma-prevent or ma-minimize yung chances na nagkakaroon ng mold yung mga sapatos ko. Ngayon again guys, kung wala kayong budget, hindi naman kailangan ganito ka-exage eh. Pwede kayo, ayun nga, pwede yung mga silica gel na mga pouches, or pwede kayo bumili ng Clyde na para nag-absorb ng moisture, or pwede kayo, sabing nga daw nila yung green tea na pouch, gumagana din eh. So maraming mga ways yan to be able to minimize moisture from our sneakers. Find out what works for you, find out what you enjoy doing, and find out what you think you can afford. Pasok sa budget, yun ang gawin ninyo. Hindi nyo kailangan gayahin yung ginagawa ko, okay? Mas maraming mas magandang, mas matipid, mas maayos na paraan na gawin yan. Okay, so that's it for this vlog. Pero bago ako matapos, gusto ko lang magbigay ng shoutout kasi friends, medyo nagiging legit na tayo. May mga nagpapadala na ng mga libreng bagay sa vlog na to. Woo! Nakita nyo yung Greenwich video, so link down below kung hindi nyo pa nakikita yon. So the good folks over at Titan po yung one of the sneaker stores that I regularly go to, especially when you want to buy Jordans, parang tumutulfo yung tuwang ng boses ko doon, Jordans. Hoy, walang magalit sa mga ka-DDS. Di ko inaasar sila tulfo. Kasama ko sila dati sa katrabaho sa TV5. But anyway, sa mga... Tawa sa sarili ko. Anyway, doon nga bibili ng mga Jordans. Yan, mas mga Jordans. Okay, doon ako bibili ng Jordans sa Titan. They were kind enough to send me the latest collection yung t-shirt nila. So this is the Titan all-weather basketball shirt. So it's an entire line, may jacket, may pants, may tracksuit, whatever. Ang ganda ng t-shirt oh. So ewan ko kung makita ninyo yung kulay. Baba lang natin. Yan oh, hayop. So may nakalagay na Titan, may mga kulay-kulay na nakakaaliw. What's up? So this one sells for 695 pesos. I just want to say a quick thank you and shout out to Nico Ramos. I think, yeah, and Titan Philippines for sending the shirt over. Highly appreciated. Thanks, guys. Bago ako matapos, may kukwento lang sa inyo, sobrang nakakaliw. Yung kasambahay po namin, si Johnny, kasama ko yan since sobrang bata ako, siguro mga 4 or 5 years old. She's one of the most entrepreneurial people I've ever met in my life. She's one of my influences actually, apart from taking care of me when I was a kid. Ngayon, kaya ako may Tupperware dito, may negosyo si Johnny, Tupperware. Wala ka talagang palusot, friend, kung gusto mong kumita ng pera. Si Johnny, pagkatapos kami alagaan dito sa bahay, nagbebenta pa yan ng Tupperware. Rumarakit yan. Yung mga tao dito sa condo, binibentahan niya ng Tupperware. Dahil sa pagbenta niya ng Tupperware, nakapagtayo na yata siya ng sari-sari store. Ewan ko lang. Basta ang point ko lang, ang daming pwedeng pagkakitaan, friends. Ang dami kasi nag-message sa akin asking about how to make money, how to be able to become entrepreneurial. You really just have to do it and put yourself out there and start selling. Johnny is one of the best examples of somebody who really puts in hard work to be able to make a better life for themselves. Yun lang, gusto ko lang kwento yun. Maraming salamat kay Johnny for sponsoring my Tupperware for this video. That's it for now. Peace. God bless. May isa pa po ako video mamaya in English at 7 p.m. My review of the New Balance X90 Modern Essentials. See you guys in a while.